Magandang araw, ito ang buhay na may Diyos. Mga kapatid, may tanong lang ako. Bakit tayo binigyan ng Diyos ng free will? Hindi man direktang ginamit ang salitang free will sa Biblia, malinaw na ipinapakita na binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang pumili. Ibig sabihin, hindi tayo pinipilit ng Diyos sumunod sa Kanya. Malaya tayong pumili kung paano tayo mamumuhay. Pinahintulutan ng Diyos na maranasan natin ang buhay sa mundong ito para makita natin ang kaibahan ng dalawang uri ng pamumuhay. Unang-una, para makapili tayo kung susunod ba tayo sa Diyos o hindi. At ayon nga dito sa talata ng Deuteronomy 30 verse 19, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both do and they seed my life. Ibig sabihin, hindi tayo pinilit ng Diyos. Binigyan tayo ng pagpipilian kung susunod tayo sa Kanya o hindi. At basahin naman natin ito sa salin ng Magandang Balita, Biblia. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang iyong lahi ay mabuhay ng matagal. Pangalawa, para ang pag-ibig natin sa Diyos ay maging tunay. At ayon nga dito sa talata ng Joshua 24 verse 15, And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me, in my house, we will serve the Lord. Basahin naman natin ito sa salin ng Magandang Balita, Biblia. Ngunit sinabi ni Josue sa taong bayan, hindi ninyo kayang maglingkod kay Yahweh, sapagkat siya ay isang Diyos na banal at siya ay mapanibughuing Diyos. Hindi niya palalampasin ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi sa pilitan. Pinipili natin siya dahil gusto natin siya, hindi dahil napilitan tayo. Pangatlo, para matutunan ang kaibahan ng tama at mali. At ayon nga dito sa Galatians 5 verse 13, For brethren, you have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Basahin naman natin ito sa salin ng Magandang Balita, Biblia. Mga kapatid, tinawag ko kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sa kalayaan natin, nakikita natin ang bunga ng ating mga desisyon, kung saan dinadala tayo ng tama at maling pagpili. Pang-apat, para mamuhay tayo sa mundo, pero piliin natin ang kalooban ng Diyos. At ayon nga dito sa talata ng Romans 12 verse 2, And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect will of God. At basahin naman natin ito sa salin ng Magandang Balita, Biblia. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa ngayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap ng kalooban ng Diyos. Nasa mundo tayo, pero may kalayaan tayong hindi sumunod sa sistema ng mundo, kundi sa Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng free will para magkaroon tayo ng malayang pumili kung susunod ba tayo sa Kanya o hindi. Hindi niya tayo pinilit dahil ang gusto niya, ang pag-ibig at ang pagsunod natin ay manggagaling sa puso. Sa kalayaang ito, natututo tayo kung ano ang tama at mali. At doon natin nakikita na ang tunay na buhay ay ang pagpili sa Diyos. May kalayaan tayong pumili at ang pinakamahalagang pagpili sa buhay ay kung pipiliin ba natin ang Diyos. Hindi ako nagbabahagi para makipagdebate. Nagbabahagi ako para mas makilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kung nagbabahagi man ako sa salita ng Diyos, ito ay para sa pusong gustong makilala siya. Hindi para makipagtalo, kundi magbigay inspirasyon.